Sa krus hindi lamang ako nakakakita ng sakit. Nakikita ko ang pinakadakilang aral sa lahat. Naroon ang pag-ibig na nagbibigay ng lahat na walang itinitira. Nakikita ko ang pag-asa na hindi kailanman namamatay, na muling isinisilang kahit sa pinakamadilim na sandali. Nakikita ko ang pananampalataya na umaalalay, na nag-aanyaya sa amin na tumingin ng higit pa sa kasalukuyang pagdurusa at magtiwala sa plano ng Diyos na. Bagaman maraming beses na hindi maunawaan, ay puno ng walang hanggang pag-ibig. Tulungan mo ako, Panginoon, na yakapin ang aking krus, tulad ng pagyakap mo sa iyo, at lumakad kasama mo, nang may pusong puno ng tiwala at pag-ibig. Si Tomas de Kempis, sa kanyang walang kamatayang akda na imitasyon ni Kristo, ay nag-iwan sa amin ng isang pagmumuni-muni na umaantig sa pinakamalalim na hibla ng aking pagkatao. Ito ay isang paanyaya na tingnan ang krus hindi bilang isang simbolo ng sakit, kundi bilang isang landas patungo sa buhay na walang hanggan. Bakit ka natatakot na kunin ang krus kung sa pamamagitan nito ay mararating ang kaharian? Sa krus naroon ang kalusugan, sa krus naroon ang buhay, sa krus naroon ang pananggalang sa mga kaaway, sa krus naroon ang pagbubuhos ng banal na kaamuan. Sa krus naroon ang lakas ng puso, sa krus naroon ang kagalakan ng espiritu, sa krus naroon ang pinakamataas na birtud, sa krus naroon ang kaganapan ng kabanalan. Walang kalusugan ng kaluluwa o pag-asa ng buhay na walang hanggan maliban sa krus. Kunin mo kung gayon ang iyong krus, sumunod ka sa akin, at matatagpuan mo ang buhay na walang hanggan. Ang mga salitang ito ay hindi lamang nagbibigay liwanag sa aking pangunawa, kundi hinahaplos din ang aking espiritu ng may payapang katiyakan. Walang dahilan para katakutan ng krus, sapagkat ito, bagaman puno ng mga hamon at sakripisyo, ay tulay din patungo sa kaganapan at pakikipag-isa sa Diyos. Inaanyayahan ako nitong huwag umurong sa harap ng madidilim na sandali, na magtiwala kahit na itinutulak ako ng pagdurusa patungo sa hindi alam. Sa krus hindi tayo nag-iisa, sapagkat si Kristo mismo sa kanyang walang hanggang pag-ibig ay pinasan na ang bigat ng lahat ng ating krus. Siya ay lumalakad sa aming tabi sa bawat hakbang na aming ginagawa, maging sa pinakamahirap na pagsubok. Naaalala ko ang isang karanasan na tumimo ng malalim sa aking puso. Isang hapon, isang babae ang lumapit sa akin na may luha sa kanyang mga mata. Ang kanyang nanginginig na boses at ang kanyang nalulumbay na muka ay nagpapahiwatig ng sakit na hindi na kailangan ng paliwanag. Sa isang hibla ng pag-asa, sinabi niya sa akin, "Hindi mo alam kung gaano ako nagdurusa." Ang kanyang paghihirap ay nadarama, ngunit kasabay nito, gayon din ang kanyang pagnanais na makahanap sa iba ng kaunting ginhawa, isang salita na makapagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Tiningnan ko siya ng may empatiya. Tinatanggap sa aking kalooban ang bigat ng kanyang pagtatapat at sinagot ko siya ng may payapang ngiti. Maligayang pagdating sa grupo. Lahat tayo ay nagdurusa dahil ganyan ang buhay. Ngunit hindi tayo nag-iisa. Sumakay ka sa bangka at sabay tayong magsisimulang sumagwan. May isang hindi inaasahang nangyari sa sandaling iyon. Sa gitna ng kanyang mga luha, isang kislap ng tawa ang sumilay sa kanyang muka. At sa isang garalgal na boses ay sumagot siya sa akin, "Tama ka. Ihahandog ko ang lahat ng aking pagdurusa sa Diyos. Magsisimula akong sumagwan at manalangin para sa mga nagdurusa rin." Ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw sa akin ng may nakapagpapanibagong lakas.
Simula noon, ang maikling pag-uusap na iyon ay naging isang hindi malilimutang aral. Ipinaalala nito sa akin na ang pagdurusa, kapag inihandog sa Diyos ng may pagpapakumbaba at pag-ibig, ay nagiging isang bagay na mas malaki pa kaysa sa isang mabigat na pasanin. Tumitigil ito sa pagiging isang dahilan ng kawalan ng pag-asa at nagiging isang mahalagang handog, isang gawa na nagbubuklod sa atin sa krus ni Kristo at ginagawa tayong kabahagi sa kanyang gawaing pagtubos. Ang pagdurusa, malayo sa pagiging isang parusa, ay maaaring maging isang nakatagong regalo, isang pagkakataon upang lumago sa kabanalan at sa pag-ibig. Ang krus ay hindi ang dulo ng daan. Ito ang pintuan patungo sa muling pagkabuhay. Kaya naman, sa mga sandali ng kahirapan, ang pag-alaala sa mga salitang ito ni Kempis ay nagpupuno sa atin ng katapangan. Kunin mo ang iyong krus, sumunod ka sa akin, at matatagpuan mo ang buhay na walang hanggan. Magtiwala tayo rito. Bawat luha, bawat pagsubok, bawat pagsisikap na inihandog ng may pananampalataya ay talapin sa atin ng kaunti pa sa tiyak na yakap ng Diyos. Puso ni Jesus, sa iyo ako nagtitiwala. Puso ni Jesus, maalab sa pag-ibig sa amin, painitin mo ang aming mga puso sa iyong pag-ibig. Puso ni Jesus, hikayatin mo ang mga mahihirap na lapastangan. Puso ni Jesus, painitin mo sa amin ang pagnanais na mahalin ka ng higit pa at higit pa. Banal na puso ni Jesus, hikayatin mo ang mga makasalanan, iligtas mo ang mga naghihingalo, at palayain mo ang mga banal na kaluluwa sa purgatorio. Eukaristiyang puso ni Jesus, dagdagan mo sa amin ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa kapwa. Kabanal-banalang puso ni Jesus, maawa ka sa amin. Matamis na puso ni Jesus, maging pag-ibig ko. Matamis na puso ni Jesus, maawa ka sa amin at sa aming mga kapatid na naliligaw. Matamis na puso ng aking Jesus, gawin mo akong mahalin ka ng higit pa at higit pa. Luwalhati, pag-ibig at pasasalamat sa sagrado puso ni Jesus. O puso ng pag-ibig, inilalagay ko ang lahat ng aking tiwala sa iyo, dahil lahat ay kinatatakutan ko sa aking kahinaan. Ngunit lahat ay inaasahan ko sa iyong kabutihan. Anong kapanatagan ang malaman na sa kabanal-banalang sakramento ng altar, ikaw ay buhay, naroroon, at malapit sa amin, Jesus. Bagaman maraming beses na hindi namin ito pinahahalagahan o nakakalimutan, ikaw ay nananatili roon, matiyagang naghihintay sa aming pagdalaw, aming pag-ibig at aming mga panalangin. Sa bawat oras na lumalapit kami sa iyo sa Eukaristya, tumatanggap kami ng isang walang maliw na bukal ng biyaya, lakas at kapanatagan. Kabanal-banalang sakramento ng altar, ako'y sumasampalataya, sumasamba, umaasa at umiibig sa iyo. Hinihiling ko ang iyong kapatawaran para sa mga hindi sumasampalataya, hindi sumasamba, hindi umaasa at hindi umiibig sa iyo. Naway ang mga salitang ito, Panginoon, ay maging isang alingaw-ngaw ng pag-ibig sa puso ng mga nakikinig nito. Naway mas maraming kaluluwa ang lumapit sa iyo, Jesus na nasa sakramento, at maranasan ang apoy ng iyong pag-ibig. Kamahal-mahalang puso ni Maria, ihanda mo kami ng isang ligtas na landas patungo sa iyong anak. Matamis na puso ni Maria, maging aming kaligtasan. Matamis na puso ni Maria, mamagitan ka para sa amin sa harap ng trono ng awa. Maria, aming mapagmahal na ina, tulungan mo kaming mamuhay na laging kaisa ni Jesus.
At turuan mo kaming maging masunurin sa kalooban ng Diyos, tulad mo. Sa ilalim ng iyong proteksyon at patnubay, alam namin na ang aming landas ay mapupuno ng liwanag, kahit sa gitna ng mga pagsubok. Sa langit at sa lupa, magpakailanman ay purihin ang mapagmahal na puso ni Jesus na nasa sakramento. Naway ang panalangin at pagmumuni-muni na ito ay maging isang paraan upang mailapit ang mas maraming puso kay Jesus. Kung ang mga salitang ito ay tumimo sa iyong puso, ibahagi mo ito sa mga nangangailangan nito. Sa gayon, mas maraming kaluluwa ang makakakilala sa walang hanggang pag-ibig ni Kristo na naroroon sa kabanal-banalang sakramento. Naway ang sagrado puso ni Jesus ay maghahari sa aming mga tahanan, sa aming mga pamilya, at sa buong mundo. Naway siya ay makilala, mahalin, at paglingkuran ng lahat ng kaluluwa. 5 minuto kasama si Jesus na nasa sakramento. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal kong Jesus, bilanggo ng pag-ibig, binabati kita ng pusong umaapaw sa debosyon at pasasalamat. Ikaw, ang pag-ibig na walang hanggan at walang katapusan, ang nananahan sa mga tabernakulo sa buong mundo, matiyagang naghihintay ng may walang kapantay na lambing sa ating pagdalaw. Madalas, Panginoon, nakakalimutan namin ang kadakilaan ng iyong sakripisyo, ang malalim na misteryo ng iyong nakatagong pag-ibig at ang iyong patuloy na pagbibigay para sa amin. Ngunit, sa kabila ng lahat, patuloy ka pa ring naghihintay. Kay laki ng iyong pag-ibig, sino ang makakaunawa sa lawak ng pag-ibig na ito na umaapaw, na ibinibigay mo sa amin kahit hindi namin karapat-dapat? Tinatawag mo kami sa kabanalan, ngunit hindi nagpapataw ng anuman, kundi inaanyayahan kami ng malumanay, nang may kapayapaang higit sa lahat ng pangunawa. Ngayon, sa sandaling ito ng panalangin, lumuluhod ako sa harap mo, Panginoon, sa banal na lugar na ito kung saan ka naroroon. Nakatago ka sa ilalim ng mapagpakumbabang anyo ng tinapay at alak, naghihintay na sambahin, mahalin at hanapin ng iyong mga anak. Iniaalok mo sa amin ang iyong buhay na presensya, ang iyong katawan at dugo, ang perpektong sakripisyo na nag-uugnay sa amin sa iyo at nagbubukas ng mga pintuan ng buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng Eukaristya, ginagawa mo kaming kabahagi ng iyong walang hanggang pag-ibig, ginagawa mo kaming kaisa mo. Ikaw ang bilanggo ng pag-ibig na nananatiling matiyagang naghihintay sa aming tugon. Ang kilos ng pag-ibig na umaagos mula sa kaibuturan ng aming pagkatao patungo sa iyo. Tulungan mo ako, Panginoon, na maging tapat sa pag-ibig na ito, na huwag kang iwanang mag-isa sa mga tabernakulo, na huwag kang kalimutan sa aking pang-araw-araw na buhay. Panginoon ng tabernakulo, dagdagan mo ang aking pananampalataya. Palakasin mo ako sa pag-asa. Gawin mo ang aking buhay ay isang tunay na refleksyon ng iyong pag-ibig. Gusto kong maging katulad mo, Panginoon, na nagbigay ng lahat para sa amin. Gawin mong mapuno ang aking puso ng parehong pag-ibig na ipinapakita mo sa amin, at ang bawat isa sa aking mga iniisip, salita at gawa ay luwalhatiin ka, na ginagawang nakikita ang iyong presensya sa mundong ito. Panginoon ng awa, tulungan mo akong maging maawain sa aking mga kapatid, magpatawad tulad ng pagpapatawad mo sa akin, magmahal tulad ng pagmamahal mo sa akin. Naway sa aking buhay ay walang puwang para sa galit o poot, kundi para lamang sa pag-ibig, kapayapaan at pagkakasundo. Naway makita ng lahat ng nakapaligid sa akin ang refleksyon ng iyong biyaya sa akin. Naway ang aking kaluluwa ay
maging isang aling-awngaw ng iyong tinig na tumatawag sa amin sa kapatawaran at kapayapaan. Naway, sa pamamagitan ko, marami ang makaranas ng lambing ng iyong presensya at ang lambing ng iyong walang hanggang pag-ibig. Naway, hindi ko kailanman makalimutan, Panginoon, na palagi kang naroon, naghihintay sa akin. Ano man ang aking mga pagkakamali, laging handang tanggapin ako ng may bukas na mga bisig